Kung ano yung ginagawa mo ng paulit-ulit, magsasawa ka. Tumatanda tayo, hindi naman dahil sa edad eh. Tumatanda tayo kasi nakalimutan na natin maglaro. Nakalimutan natin mag-enjoy. Na nandito kami, hindi po ito totoo. Ito po ay throwback. Good morning po, good morning. Ito po ang iyong tinapay. Ayun po. Hello classmate! Nandito po tayo ngayon sa ating KidCad and batiin lang muna natin syempre ang Elite International at syempre si John Angeles ng Ireland. Hello po sa iyo Tito and sana pag uwi mo ng Pilipinas makita kita. Kaya tara, simulan natin. Andito po sa tabi ko, walang iba po ang nag-iisa at napakaganda at magiging singer pa namin mamaya kasi may daladalang gitara. Siguro magiging Taylor Swift to late. Walang iba si Justina. Ayan, hello po sa lahat ng mga kapanood ng video na to. May gusto lang ako itanong kay Ap, since nandito na lang din naman na tayo. So, question ko po, bakit kailangan mag-travel, Ap? Bakit kailangan mag-travel? Sa akin, para mabasag yung normal norm na paniniwala mo. Yun ang pinaka for me. Kasi yun na yung maghahatid ng panibagong level up, panibagong experience, at yun din yung magpapalabas sa'yo sa tinatawag na comfort zone. Kaya kailangan mag-travel. So, dati kasi ako, parang ang experience ko lang is kung saan lang ako na-expose. For example, para po sa mga nakapanood nito, ang question nila, namamotivate kami na maganda mag-travel. Kaya lang, paano kung sila limited sila sa capacity? Sa budget? Actually, ano yan eh. Yun ang nagkakaroon ng maraming misconception na kailangan mo ng pera para ka mag-travel. Actually, you could always start na kung dati itong subdivision pinupuntahan, ba't hindi ka pumunta ng ibang subdivision? Kung itong mall ang lagi mong pinupuntahan, ba't hindi ka mag-try ng ibang mall? Hotel naman, ang hotel wala naman siyang tinatawag na entrance. Pwede kang pumasok sa kahit saan na hotel na libre. Ang importante kasi sa atin, simulan mo lang. Kasi ang utak naman natin, kung ano yung ginagawa mo ng paulit-ulit, magsasawa ka. Pag nagsawa ka, mapupush ka gumawa ng iba. Pag napupush kang gumawa ng iba, nagre-rewire yung brain mo na gumawa ng paraan. Na example, yung dati mong pinupuntahan libre, magsasawa ka, anong pakaramdam na may bayad naman? Anong pakaramdam na mas ganito? Kaya, ang importante lang for me, magsimula ka lang. Regardless, may pera ka or wala. Kasi ang traveling naman, di ba? Ang pag-hiking naman, traveling din. Magkano lang naman ang bayad sa hiking? O gagastos ka naman siguro mga 200 pesos, 300, makakapag-travel ka na. Kaya, ang importante, simulan mo lang. Yan ang pinaka. Kasi lahat ng malalaki nagsisimula sa maliit. Lahat ng mga international travel, lagi nagsisimula din yan sa local travel. Sa stage mo, Ap, sa dami ng mga napuntahan mo na-excite ka pa rin ba mag-visit sa mga lugar? Like, for example, baka sa yung ano lang? Actually, may mga moment na hindi na. Pero may isa akong kaibigan na narinig ko sa kanya. Ang ganda nung, pati ako napasip ko nga, grabe siya mag-travel. Gaano siya kagrabe mag-travel, mas malala pa siya sa akin. Ganun lang kasimple. Siguro sa isang linggo, ang sakay niya sa airplane, mga 3 o 4. Ganun ang travel niya. Sabi niya, lahat daw ng lugar na pinupuntahan niya, pinipilit niya pa rin maging excited siya. Inahanap niya yung mga bagay na magpapa-excite sa kanya. Kasi ikaw nga di ba sabi nga nila, tumatanda tayo, hindi naman dahil sa edad eh. Tumatanda tayo kasi nakalimutan na natin maglaro. Nakalimutan natin mag-enjoy. Parang, meron akong isang nakita sa TikTok. Yung lalaki, parang binibidyo siya ng girlfriend niya, may video. Sabi ng lalaki, look, I have a mustache. A mustache? Babe, you're not 10 years old. Can you stop? That is so cringy. This one is good, huh, babe? It's alright. How was your day?
Tapos, tara, ang ganda ngayon dito sa beach. Tingnan mo yung bato, ang cute. Sabi ng lalaki, okay. Parang, ang nabasa ko yung comment, sabi ko, grabe din palang impact minsan ng ganun sa isang tao. Sabi ng iba, pinatay mo yung pagiging bata, yung soul nung boyfriend mo. Kaya mga comment ng iba, red flag na yan, breakan mo na yan, hindi yung mga ganun. Pero doon ko na-realize, sabi ko, grabe, hindi natin minsan alam yung, di ba pag nag-gym, ay, hindi ka na nag-gym mga 2 weeks. Pagod, parang quit ka na. Nabata yung katawan mo. Uy, ang ganda ng katawan mo ngayon. Maya-maya or bukas mag-gym ka ulit. Diba? Yun ang power ng ganun. Kaya ako right now nag-adjust din ako na mas gusto ko maging excited ulit na parang first time ko lang. Tapos I need to stop comparing yung travel ko sa ibang travel ko. Kung ano yung travel ko right now, yun yung pinaka-the best. Yun yung pinaka-masaya. Yun ang pinaka-bongga sa lahat ng travel. Kaya yun yung sagot ko dun sa tanong na right now, in-adjust ko rin siya. Honestly, for the past travels, may mga travels na parang maghapon lang ako natutulog sa hotel, parang magpapakita ka na lang kasi bilang trabaho mo, kasi kailangan makita ka ng distributor. Pero ako mismo, hindi na nag-i-enjoy. But right now, yun ang in-adjust ko. Kasi sayang ang happiness naman, it's always in our mind. Kahit ano pang nangyayari sa'yo. Kasi dati, Red Doors nga lang iniinom ko. Pag nakainom ako Red Doors, feeling ko sobra kong yaman. Na para akala ko, nanalo na ako sa loto. Tapos dumating din ako sa point na ang mamahal ng iniinom, pero parang wala ka ng appreciation, parang hindi mo na. Kaya, yun ang in-adjust ko ulit kayo na learn to appreciate even the smallest details na nangyayari sa'yo. Sa akin, classmate, ang ma-advise ko lang sa inyo, i-wrap up, i-sum up ko na bakit kailangan. Kasi nung isang araw pala, nasa BGC ako, naalala ko. Ang kulit ng dalawang bata. Ano yan? Classmate! Idol! Sigo, opo, pabicture kami, pabicture kami. Picture. Grabe, bahang nga kami sa'yo, bla bla, bibili. Alam mo ba kaming dalawa, alien? Kasi nag-TikTok affiliate daw sila, nagbibenta sila ng ganito. Bigyan mo naman kami ng ganyan. Sabi ko, pinaka-simple is learn to travel. Sabi niya, kaya kami nandito sa BGC kasi gusto namin ma-stretch yung psychological wallet namin. Tawa talaga, nila yan. Anong tawag yan? Yung conviction lang silang dalawa alien, talagang dire-diretso. Talaga, ang cute naman itong dalawang. Anyway, yun yung pinaka-importante na as young as you are, you need to travel agad. Na hindi naman magastos masyado mag-travel kasi may mga zero fare, may mga mura naman na flights. Pumunta ka sa lugar na hindi peak season, pumunta ka sa lean season kasi pumunta ka sa peak season ng Boracay, times 3 ang bayad. Pumunta ka sa lean season, mga discounted ng sobra. End of the day, Boracay pa rin pinuntahan mo pareho pa rin. Pero right now lang, classmate, much better po muna mag-travel ka ng out of the country kaysa sa Pilipinas. Kasi mas magastos po sa Pilipinas ngayon. Ang cute nang nangyayari sa atin. Ang mahal mag-travel ng magpalawan ka, even mag-Boracay. Ang Boracay ngayon from, I think, nasa mga 30 to 40 flights a day. Ngayon, nasa mga 8 flights. Ganun ko bumagsak yung sobrang mahal nga ng natin ngayon. Kaya, yun classmate, ang kasi niya. Kasi, by traveling, nare-rewire niyo po yung brain niyo ng mga bagong paniniwala. Mas lalo kang nangangarap ng malaki kasi may mga nakikita ka. Parang ako, nung napunta ako dati sa UAE, sa Dubai. Grabe, kasi doon ako nakaranas na yung hindi pa uso masyado noon kasi way back mga 2009 ata, yun. Yung kape na may ginto, yung hindi pa uso na masyado, mga food may mga ginto-gintong nilalagay. Doon pa lang sabi ko, grabe dito. Sa Manila, ang ginto, tinatago, inaalat. Dito, iniinom lang. Tapos nakapunta ako sa Gold Souk sa Dubai. Ang Gold Souk is palengke ng mga ginto. Doon, makita mo, hile-hilerang, puro lang ginto ang mga binibenta. Kaya, nung doon ko, hindi naman pala ganun kagrabe ang halaga ng gold. Kasi may mga taong may ganito. Kaya, yung traveling, if you really want na maging successful, maging magaling ka sa field na ginagalawan mo, mag-travel ka na mag-travel, you need to spend some of your money na baka naubos mo lang yan kabibili ng milk tea, kabibili ng soft drinks, kabibape,
kung maitatago mo lang yan, makakapag-travel ka na dyan sa napakaraming lugar na pwede mong puntahan kesa ginagastos mo lang sa mga masisira ang health mo. Okay? Kaya para sa akin, just be creative. Ang daming pera sa mundong to kasi ang pera is just an idea. Maging creative ka lang, hindi ka mauubusan ng pera. Kaya dito na muna tayo, classmate, at naririnig ko na yung pagkain at nagugutom na ako. I look over to where you are. Eye to eye we need.